Kada. Let's welcome our dear Kada couple, Rosine and Carlo Turqueza. Good morning! Unang tanong, maulan ba papunta nyo dito? Hindi naman. Hindi naman, maaraw po din naman. Kamusta ang ating dear Kada couple? Okay naman. Okay naman. Okay naman. Pwede bang balik tayo dun sa naging textmate kayo. Paano ba kayo nagkakilala? Sino bang kumuha ng number? Ikaw ba? Ako Kay po. Rosine? Ako yung Kanino mo kinuha ang number Doon sa, Rosine? best friend ko yun. Sa best friend mo. Ano bang nakita mo kay Rosine? Actually, hindi pa uso yung messenger nun eh. Ano lang, text lang para may makausap. Then, hindi ko akalain na, ayun, nakakakilig bawat reply niya. Paano ba kiligin si Carlo pag halimbawa nabasa mo yung message ni Rosine? Paano Dati ba? kasi ganun lang hawak ng cellphone. Oo nga eh, keypad lang Keypad yun lang, eh. eh. Tapos di ka pa nakatingin eh. May ginagawa ka pa. Pero wait, anong naisip mo, Rosine, nung unang nag-start na siya mag-text sa'yo, ganyan? Sabi mo, sino to? Bakit ko to kaibiganin or something? How was it? Honestly po, parang ang creepy kasi Hala, creepy po, Parang- sabi niyo. Sabi niyo, creepy, mga kada. kasi hindi naman po ako ang tawag na ito. Nag-entertain talaga ng mga ganon na magre-reply sa text ng iba, ganyan, tatawag. Lalo na po yung makikipagkita. Uso pa dati yung mga eyeball, ganyan. Oo Hindi nga. na naabutan ni Via yung idol. Eyeball. Meet up yan. Tapos, nung dapat magkikita kayo, umulan. Tapos, akala mo sign yun para hindi kayo Hindi magkita. Dahil ang matuloy. tingin mo, baka masamang tao to. Bakit mo naman naisip na May masamang trust tao? issue. Bakit mo naman naisip yun, Rosine? Wala kasi, parang hindi po kasi ako talaga used sa mga ganon na makikipagkita, ganyan, na hindi ko talaga personally kilala. Ganon. Tsaka wala din po ba sa mind mo pa that time na mag-relationship, kaya hindi ka din decidido na tumuloy talaga kahit wala. Medyo busy kasi din ako Busy. nung mga time na yun. Graduating student, ganyan. Nagjo-duty no, sa isang hospital. Tapos, nung second na nag-try kayo magkita, bakit sa Marikina River naman? Sa dami ng pwedeng meet-up place. Nagkita kami actually sa may kainta. Sinundo niya ako doon. Tumulong ako doon sa best friend ko na maglinis nung bahay nila kasi sobrang lubog yung bahay nila sa Kainta. baha. Actually, yung meet up sana namin, undo yun eh. Oo nga eh. Oo, undo Hindi yun. natuloy. Oo. Akala nga daw masamang tao ka. Oo nga. Akala niya lang. Akala niya lang, mapapasakin ka rin. Sabi ni Carl. Tapos, nung sa Marikina River, paano kayo napunta sa Marikina River? Anong naging desisyon? Bakit nga ba kayo tayo nagpunta doon? Para maka-isyoso no. Hindi kasi, isa sa mga naapektuhan nun, Oo, Marikina. Marikina, diba? yes. Kaya may curiosity, daling kita doon. Parang ganun. Oh, tumulong din ba kayo doon? Hindi. Kahit Nakitingin-tingin hindi, lang. Nakitingin lang. Kasi yung pagod na rin siya doon sa may kaibigan niya eh. Hanggang second floor na yung bahay, yung baha. Ito yung tanong eh, kung first time nyo, tas eyeball yon meet up, anong impression nyo sa isa't isa nung nagkita kayo? Siya, yung impression ko, maputik siya nun eh. Kasi tumulong nga eh. Carlo! Maputik lang naman na naglinis ng bahay. Hindi yung siya linis nun eh. Kasi kahit saan ka maglakad eh. Naglilinis kasi kami. Actually, putik-putik siya nun. Tapos, siyempre, yung kilig. Ay, ito na pala yun. Kasi hindi mo uso yung messenger dati, hindi ka mag-video call. Text lang talaga. Pag mag-apply ka pa ng unlimited nun eh. Tapos pag tumunog, nag-reply, ngingiti ka na Ikaw, Rosine, anong impression mo kay Carlo? Kasi di ba una, yung thinking mo, baka masamang tao siya. Creepy nga eh, di Creepy. ba? Sabi niya. Tsaka yung mahirap before, di mo kasi malalaman talaga kaagad kung sino. Correct. Ano yung Wala namang Facebook noon eh. No? Totoo. Anong impression Friendster mo? pa yun. Tapos may background, ko yan. may background music pa yun. Pero gaano ba katagal itong ligaw stage niyo? Ligawang stage? Wala pa atang 1 month. Sobra siguro. Sobra yun, 1 month. 20. Sobra ng 5 araw. Sobra 5 araw. Oh, Ganun kabilis, Rosine. ganun Akala ko ba kabilis masamang ng tao? Maynila.
Mabilis. Ano po, kasi nung nag-start na kami magkita, ganyan, magaan yung loob ko sa kanya na parang parang feeling ko matagal ko na siyang kakilala, ganyan. So, nag-trust na ako kaagad. Love at first sight ba? Ganon? Hindi po. Pero magaling natin si Carlo kasi ito balita namin, sobrang naging close si Carlo sa mami mo, Rosine. Is that a style? Oh! Carlo. Carlo, Style ba kwento. Actually, hindi. Yung una nga, naging close kami lately kasi ayaw ng mother niya. Kasi graduating nga siya noon. So, sinunod ko yung gusto ni mami noon. So, ano pa ba yung gagawin mo? Di sundin mo muna yung nanay bago yung kagustuhan ng anak. Tama. Sa sobrang nagustuhan, ito pa. Oh. Okay, ikaw yung anak, Rosine, pero kay Carlo pinangalan ang ilang properties ninyo. Ng parents. Oh, Yes. bakit? Paano yun? Nakuhang-kuha mo talaga yung trust ni Ah, mami. okay, siguro wala siyang anak na lalaki. Ako yung naging bunso nilang anak siguro. Pero ako yung matanda sa kanya. Naging siya po yung anak, tapos ako yung sampid dun sa family. Ako yung in-law. Naging ikaw na yung in-law. Pero 'di ba kapag na-approve naman or naging close ka sa parents, especially if someone that you're dating becomes someone that your parent is of approval, 'di ba? Na parang sinasabi nila, parang maganda 'to para sa iyo. Go ka diyan talaga. Kasi May mom's blessing knows din best, eh. right? Punta naman tayo dito sa forever natin. Yung proposal muna sa Mount Fuji, right? Nangyari to. So ngayon, pero ewan ko sa inyong dalawa, gusto na talaga ng tubig. Gusto niya ng tubig. Gusto na ng tubig. Lagi inuulan. Lagi inuulan. Or pumunta kayo sa mga baha na lugar, ganyan. Ano nangyari sa Mount Fuji? Dinala na rin yung baha doon. Yung time na yun, yung first namin lumabas as a girlfriend muna. Kasi girlfriend, long time na girlfriend, boyfriend. Gano'n ka long? Gano'n ka Mahaba long? na. Gano'ng katagal na kayo nun na magkarelasyon? Mga ano na yun, 8 years. 8 years. Para sagot namin. Tapos, nung nasa Japan kayo, talagang nakaplano na ba yon, Carlo? Dapat sa Nakaplano Mount na ako. Fuji yon. Nakaplano na ako mag-propose sa kanila ng kasal. May document pa nga ako noon sa aeroplano kung ano yung ginagawa namin. Tapos yung dumating yung Mount Fuji na time na yon, hindi namin akalain. Mahamog pa ng una eh. Pagdating sa trek sa taas, maulan. Sobrang lakas ng ulan. Tapos nung sa may level kasi yun yung bawat akyat Parang 7 or 6. Hindi ko na kaya. So yung proposal namin dapat sa Mount Fuji, inulan na naman. Then, bumaba kami ng restaurant na lang. Doon ako nag-propose. Nakagawa kami ng plan B. Yun. Ikaw ba, Rosine, naramdaman mo na magpo-propose si Carlo? Hindi po. Wala akong idea. Ay, magaling ka, Carlo. Galing ni Carlo dyan. Sabot ko yung nanay mo. Moves. Pwede bang, yung ibalik mo kami dun sa nararamdaman mo nun, dun sa naramdaman mo nung time na yun, Rosine? Ano naramdaman? Nung halimbawa, nung nag-propose na siya, tapos biglang on that day, umulan din, di ba? Nalaman mo yung totoong plano niya na doon sa taas, sa summit, dapat nag-propose siya. Pero, syempre, naulan na naman. So, anong naisip mo nun? Nung bumaba po kami from Mount Fuji, na hindi talaga kasi kami nakaarating sa summit. Dahil sobrang ulan, tapos yun nga, masama yung pakiramdam niya. Parang sayang, 'di ba? Parang masama na yung ano ko noon. Parang nanghihinayang ako kasi andun na kami, tas hindi pa kami nakaabot doon. Pero nung time na nag-propose na siya, nung nasa restaurant kami, parang nabura lahat ng bad trip ko nung araw na. Ayun. Napalitan ng sweet moments. Napayes si Rosine, di ba? Pero hindi pa doon natatapos yung ulan sa inyong buhay. Meron pa? Umabot hanggang sa kasal. Umabot hanggang sa kasal. So, anong pakiramdam nun na hanggang mismong araw ng kasal nyo, inuulan kayo? Ayun, malungkot siya nun kasi yung mga supplier nagba-back out yung kasal namin. Hindi lang kasi siya basta ulan, may bagyo May nung bagyo araw rin. na yun. So, ayun, yung pinaka naging highlights ng buhay namin mag-asawa na magkaibigan, yung ulan.
Siguro din, na nung umulan, sabi nyo, tama. Kasi lagi naman umulan. Tama. Oh, blessing Hindi na na siya talaga opposite. ito. Correct. Ganun Actually, ba? yun yung sinasabi nila, yung ulan, blessing daw talaga yun. Diba? So, in-embrace na lang talaga namin. Yun, and for sure, kahit ilang bagyo pa ang dumaan, ay mas titibay po ang relasyon natin dyan. Kaya naman, baka may gusto kayong sabihin sa isa't isa na nakakakilig naman. Alam ko, may sinulat kayo dyan, kaya pwede na po kayo magbasa. Sinong unang babasa? Sino? Si Rosine. Si Matotopic Rosine. lang. Baka uulan dito sa loob! Check natin. Magbabato-batopic sana kami. Ulan dito Okay, Rosine. Dear Han, we're already used to it, writing and receiving letters to and from each other. Wala naman din akong anything special na sasabihin dahil very vocal naman tayo sa isa't isa. Thank you sa lahat ng mga ginagawa mo for yourself and for our family. Know that I'm always here for you to support you and love you. Love, Rosine. Sweet naman. Carlo. This time naman, di magpapahuli si Carlo sa letter niya. Love letter kay Rosine. Kinaba. Kinabahan ka ba? Dear Han, sa lahat ng biyayang binigay ng Panginoon, ikaw ang pinakamagandang biyayang binigay sa akin. Ikaw ang ilaw ko sa tuwing kailangan ko ng liwanag. Ikaw at ikaw ang nagpapatibok ng puso ko. Bawat pintig ng puso, pangalan mong tinitibok nito. Mahal na mahal kita hanggang sa dulo ng aking buhay. Ikaw pa rin ang hanapin ko. Love lots, Carlo. May nakakagalaw ito. Wala kasi ito ang mga langgam na. Baka pwede naman mag-kiss, Kaya I mag-asawa was gonna say, or kahit man lang hug kayo dyan, parang kilig na kilig. Anong sabi ng kada squad? Kiss daw! Kiss! Daw. Napawis na ako. At time dyan, ang kada umaga po ay may surpresa para sa inyo. Meron po kayong libreng date sa Forest Crest Nature Hotel and Restaurant. Pwede kayo mag-overnight dyan. Overnight accommodation for 2. Ayan. Merong free breakfast, free massage, and free use of the wave pool. At syempre, para sa pampaganda ng ating balat, meron tayong Sarah Skin. Thank you so much. Pero pwede ba namin kayong hingan ng message para sa mga kada natin? Kasi minsan akala nila yung dumadating sa kanila ay pagsubok na napapasuko na sila. Kayo, daming ulan, daming bagyo na dumaan sa inyong relasyon. Pero yun ang nagpatibay sa inyo. Anong pwede nyong mensahe sa ating mga kada squad? Mensahe daw. Yung mensahe lang naman. Yung lang, tuloy lang. Yung pag sabi nga, yung bawat patak ng ulan, panibagong buhay yung binibigay. Panibagong pag-asa. No, ang ganda naman nun. No? Na parang trinit nyo yung bawat patak ng ulan na blessing sa buhay nyo. That's why ngayon, napakasaya ng inyong marriage life. Thank you so much, Rosine and Carlo. May gusto ka pa bang idagdag, Rosine, na Wala na. mensahe? Okay naman. Nalunod na pa po ba ang lahat sa nag-uumapaw na pagmamahalan ni Rosine at Carlo? Baka mamaya maghanap ng nila, ng textmates sa... Wala na magte-text pag may ulan na. Oo nga. Yan ang musikeyo, Kevin. At for sure ay naulanan din kayo, mga kada, ng kanilang pagmamahal at sana ay ambunan nyo rin ang mga mahal nyo sa buhay. Yakapin nyo po sila at sabihin nyo ng sweetest I love you. Hindi ba, amiga Evian? Hi, mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.